Matapos umani ng kontrobersya ang umano'y ghost project sa Misamis Occidental, tinungo ng SMNI News ang bayan ng Sapang Dalaga upang alamin kung nasaan nga ba ang sinasabing integrated bus and jeepney terminal na pinondohan ng halos 42 milyong piso. Pero ang nadatnan namin, malayo sa inaasahan. Ang naturang terminal ay proyekto mismo ng lokal na pamahalaan ng Sapang Dalaga sa ilalim ng pamumuno ng alkalde noon at ngayon Vice Mayor ng nabanggit na bayan na si Donji Animas. Sa ulat ng Commission on Audit noong taong 2021, nasa 40% complete na ang proyekto. Pero nang suriin namin ang mismong lugar, walang gusali, walang terminal ng bus at jeepney, at walang palatandaan na may konstruksyong naganap. Ayon sa mga residente, ngayon lang nila narinig na may ganitong proyekto. Okay ba o anak? Okay ba o anak? Nadi ay? Wala, sir. Para sa bus terminal? Wala akong saya pa, sir. Ayon kay Merlin Tumbo, residente sa naturang bayan at dati ng tumakbong alkalde sa kanilang lugar, nagtaka sila matapos na makita ang COA report na meron palang proyekto ang kanilang bayan na integrated bus and jeepney terminal, gayong wala naman silang nakitang bagong konstruksyon sa kanilang lugar. Bakit mayroon ditong COA na mayroon tayong bus terminal pero hindi natin nakita na may napatayo pa doon na bus terminal kasi wala naman silang lagyan ng billboards or any tarpaulin na mayroong bus terminal doon. Hindi namin alam kung saan galing yung project na yan, kay governor ba or kasi hindi naman siya nagsabi. Yun lang nakita namin na may report sa COA na 40% na ang accomplishment. So now, we have noticed na no other, kahit po wala eh. Sinubukan namin agad kunan ng panig ang lokal na pamahalaan ng Sapang Dalaga, ngunit walang opisyal ang umarap sa amin. Binigyan kami ng contact number ni Vice Mayor Donji Animas pero hindi rin ito sumagot sa aming mga tawag. Kasunod dito may ilang vlogger ang dumipensa at sinabing hindi totoo na may ghost project ang kanilang bayan dahil natagalan lang daw ito dahil sa land dispute. Sa panayam ng SMNI News sa isang abogado at may hawak sa naturang kaso na si Atty. Neil Aaron Balili, questionable para sa isang LGU na pumasok o gumawa ng proyekto na sa una pa lang ay may problema sa lupang pagtatayuan ng gusali. Kung meron ng land dispute, dapat muna isettle bago mag-prosper o ipagpatuloy yung project? Well, it's one of the requirements, no, that to ascertain the ownership and the validity of the title sa property owner before it can be subjected to any government project or procurement. Theoretically, it's very imprudent for the government to issue a notice to proceed, no, for a particular government project pag yung ownership ng property is disputed. That's very basic in procurement proceedings. You cannot do that. Mas nakapagtataka pa ayon kay Atty. Balili kung paano nakapaglabas ng pondo kung may problema pala sa lupang pagtatayuan ng terminal. Sinasabi daw ng LGU na may problema sa road right of way, that they don't really explain thoroughly kung bakit millions na ang disbursed for that clearly unfinished project. Sa pangalawang pagkakataon, muli naming hiningi ang panig ni Vice Mayor Donji Animas. Sa pagkakataong ito, sumagot na siya at ipinaliwanag na pinayuhan siya ng kanyang abogado na huwag ipagpatuloy ang naturang proyekto dahil meron pa itong land dispute. Ang desisyon yun nga, sir. Abogado ko, huwag mong ipatuloy yung construction without the resolution of the ombudsman. How many months sa tingin mo after the resolution? Mag-file yan ng complaint, mag-file yan ng... But anyway, Brad, Yun nga, sir, hindi pala, nag-advise pala yung lawyer mo, sir, na hindi ipagpatuloy yung construction. Bakit naka-release ng 41 million pesos? Correct. Yun nga, bakit naka-release ng 41 million pesos na hindi pala pinagpatuloy yung construction? Ganito, Brad. Why should I argue with you? Kung ano yung nakita ninyo, ipalabas nyo lang. Depensa naman ng ilang taga-suporta ni Animas na hindi umano ghost project ang tinutukoy na proyekto dahil tuloy-tuloy naman umano ang konstruksyon sa loob ng kanilang public market na binubuuan nila ng 3 phase. Pero nang pinuntahan ng SMNI News ang tinutukoy nilang Phase 1, Phase 2 at Phase 3,
hindi bagong project ang tumambad sa amin, kundi rehabilitasyon lang ng lumang building na noon pang 1994 itinayo. Andito tayo ngayon sa bayan ng Sapang Dalaga, dito mismo sa public market ng nasabing bayan. Merong monumento sila dito nagsasabi, Sapang Dalaga City Public Market and Slaughterhouse, donated by the Government of Japan with technical cooperation of Japan International Cooperation Agency, the Public of the Philippines through the Department of Interior and Local Government as a token of friendship and cooperation. So, noong 1994 pa, ibig sabihin matagal na nakatayo ang gusaling ito, 1994 pa. Pagpasok natin dito sa loob mga ka-partners, dito yung sinasabi nila na mga stalls ng public market. Nilagyan ng mga stalls yung building na ng JICA na 1994 pa itinayo. Yung poste, the same poste noong 1994 pa na nakatayo, nilagyan lang ng mga stall. So ito yung sinasabi nila na proyekto ng LGU. What I'm certain is when we asked the ombudsman to check this project, wala pa yan. Yung mga enhancements na yan, wala pa yan. What really alerted us and prompted us to seek the intervention of the ombudsman was the fact that there was no single post that's mentioned in our complaint. There was no single post erected or any sign of any improvement in the current jeepney terminal there in the municipality. And I was just recently informed na yung mga improvements na yan, those are recent, no? Those are very recent improvements. So, you can really question if those improvements pertain to the first release of that per COA report amounted to 40% plus accomplishment or it's something else. We really don't know. Ang sagot naman dito ni Animas, kasi magkaiba kasi yung sir, bagong project sa nirenovate lang po sir. But don't insist. Don't insist. Bakit nini-insist? Dapat mo maghahanap ka ng 40%. Yeah, 40%. Hindi mo alam yung sa likod ng wet market? Nakapunta kami doon sir, parang parang nilagyan lang ng takip ng atip. So yun na yung 41 million sir. Oh, how about it? Why should I explain to you? Ang tinutukoy ni Vice Mayor Animas na nasa likod umano ng wet market na 40% na nagkakahalaga ng 41 million pesos ay itong maliit na midsection. Kasunod nito, ipinakita namin kay Cebu-based engineer Benjamin Poblete ang kuhang video ng aming team sa sinasabi nilang phase 1 ng proyekto. Sa tingin ko, yung nakita ko kanina, yung pinadala mong picture, pinadala mo, nakita ko kanina, hindi yung 41 million. Gagastos lang yun ng 1 million to 1.5 million sa estimate ko lang. Sa estimate ko lang, yung poste nga ginamit ko lang poste. Parang pipe. Parang 4 inches pipe lang sa harap. Yung sa likod, may mga poste lang maliit. Hindi naman masyadong malaki. Maliit na poste. At saka yung atop nila, parang ordinary lang. So sa estimate ko as a civil engineer by profession, gagastos lang yun ng 1 million to 1.5 million. Kapansin-pansin din ang bagong billboard ng proyekto kung saan iba na ang pangalan at halaga. Mula sa Integrated Bus and Jeepney Terminal, ngayon ay Integrated Bus and Jeepney Terminal Public Market Phase 2 na may halagang mahigit 30 milyong piso. Nakalagay din dito na sinimulan ang nasabing Phase 2 noong taong 2024 at matatapos ngayong darating na December 3, 2025. Pero walang bagong gusaling nakatayo at ilang araw na lang sa sapit ng Disyembre, halos hindi pa tapos ang sinasabing Phase 2. At the very least, is really suggestive that an irregularity has attended the transaction because yung name of the project, it has to be certain from the time
the purchase request is prepared up until the time the notice to proceed or the notice of award is issued by the LGU, dapat yung title ng project at saka yung amount, dapat mag-coincide talaga yan sila. So, pag sinasabi mo na nag-iiba yung mga figures at saka pangalan, that is definitely suggestive of something irregular and anomalous. Para naman kay dating Defense Secretary Norberto Gonzales, hindi na bago ang ganitong mga kaso. Ay, alam mo, talagang nararamdaman ng mga kababayan natin yan. Ang korupsyon talaga, hanggang doon na nararating yan. Totoo yan. At siguro, dahil sa sa lawak ng korupsyon na nangyayari, ang mga inuuna lang yung mga nasa taas, no? Para naman sa dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC sa ilalim ng Duterte administration na si Greco Bellica, kahit noon pa nakakatanggap na sila ng mga report na may mga nangyayaring katiwalian hindi lang sa isang bayan kundi sa probinsya ng Misamis Occidental. O naman, syempre lahat sila pasok dyan eh. You know, yun nga po, totoo po yan. Dahil nagbibigay ng pondo sa mayor, sa governor, lahat talaga involved dyan. Dyan sa Misamis, yung congressman, governor, mayor dyan, contractor. Yun ang mga sinasabi sa amin dyan. Nasa report na namin nun yan sa PACC, sila mismo contractor, yung congressman yung tatay, mayor at governor yung mga anak. No, siyempre, damay-damay na yung pondo ng tatay, binigay doon sa mga anak, tapos sila rin ang contractor. Sa huli sinabi ni Atty. Balili na dapat isa publiko ang mga tunay na dokumento sa naturang project at magkaroon ng joint investigation para mabigyang linaw kung saan nga ba napunta ang pera ng taong bayan at kung nagamit nga ba ito sa tama at para maituro na rin ng LGU kung saan nga ba ang sinasabi nilang integrated bus and jeepney terminal. We are contemplating to request the new leadership under Ombudsman Remulla to reopen this case, and we would ask for a joint investigation with the COA and the Office of the Ombudsman so that we could really get into the bottom of this, because as what you've said, there are seeming discrepancies in terms of the project description and the amount appropriated and spent. So we have to check this one out because this is public funds in the millions, not just by thousands. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forsualo, SMNI News.